afternoon po. Ito po yung question. What's the most rewarding part of teaching? Most rewarding part sa students, sa batang yung feeling of fulfillment. Every time kasi na nakikita mo, may ginagawa kami, na na-achieve nila kung ano yung ginagawa mo. Nakikita mo sa mukha nila na masaya sila. And aside from that, pagpasok pa lang ng teacher sa classroom, lagi nila sinasabi, matiin ako. So may sila, yung excitement sa part ng bata every time na nagtitigil. So sa teacher naman, ganun din. May feeling of fulfillment ka. Kasi nakikita mo na yung mga estudyante masaya or excited pag nagtitigil. Next question is, what are the strengths and weaknesses of teaching PE and Strengths and weaknesses? Yes. Doon muna tayo sa weakness. Kasi ako personal opinion ko, kasi ako ay math major. Tapos, binigyan ako ng teaching ko ng math. Which is, in the first place, wala akong idea paano ituturo ang math. So, nasanay na din, malaking adjustment sa part ng teacher kung paano ko i-deliver yung lesson ko ng maayos, knowing the fact na wala akong experience sa pag-ibig ng teacher. So, yun yung isa sa naging weaknesses sa part. And sa bata naman, sa overall ba yun natin or sa sa PE? PE. Sa bata naman, minsan kasi sila, tinatamad. Yung hindi mo ma-encourage yung mga bata, lalo na pag alam nila na yung PE ay may discussion method lang kami. Kasi ang ginagawa ko sa PE, discussion muna bago yung application. So pag discussion, nakikita mo yung mga bata na medyo tinaantong-antong, so nasa motivation naman ng teacher kung paano mo makukuha yung attention mo. Number 3 question po is, what is the most challenging aspect of teaching PE and health in a diverse classroom setting, and how do you adapt your teaching strategies to ensure that all students feel included and engaged? Hindi lahat ng bata na-engage sa PE. Kasi may mga individual differences tayo, di ba? May mga bata na inclined sila sa sports or kahit sa physical activities. And may mga bata naman na gusto nila na more on writing, reading. So, iba-iba yung qualities ng or tawag. Yun nga, individual differences ng mga bata. So, hindi mo makuha yung attention nila. So, ikaw bilang teacher, doon papasok yung paano mo sila bigay yung encourage na magpapalito. Number 4 question po is, what is the importance of PE subject in the daily lives of the students? Importance in the daily lives. So, importante yan kasi sa PE, integrated na dyan yung health. Diba? So, every time po na nag-lesson ako sa PE, nai-integrate na doon yung health. So, pinapaliwanag ko sila kung ano yung importansya ng PE in terms of health. So, maganda yun na at their age, alam nila na hindi pwede walang physical activities kasi ang ma-affect ng yung health. Next po is, what is one thing you wish every student understand about the interconnectedness of the four MAPE subject, and how does understanding this connection help them become more well-rounded individuals? Disconnection ba? Tama? Disconnectedness. Disconnectedness. Nung apat na subjects. Yung music, arts, ayun. So, lahat naman ng subjects na yun na important. Diba? So, may mga lessons lang talaga na masasabi natin, nag-board sila. Nag-board.
hindi lahat ng bata interested sa lesson mo. So, ang gagawin ng teachers, iba't ibang strategies na ipapakita nila. Lalo na iba-iba din yung estudyante na nakakasalunungan everyday. So, ikaw, si teacher na naman ang may malaking kampo. Paano mo may i-connect yung apat na subject and yung apat na subject na yun, paano mo din siya mai-a-apply sa personal life mo. Number 6 question is, how do you help students who are not interested in physical education? Ayan. So, medyo challenging sa part na yan. Ang ginagawa ko na lang na motivate ako kasi 2 years ago, even last year, naghawak ako ng event sa Regional Athletics Association. So, naka-abot ng regional yung bata ko, yung player. So, yung binomotivate ko sila, o pagka kayo ay active sa physical education, more chances kayo na ma-develop kung ano yung mga gusto nyo gawin na physical activities or mga sports na pwedeng makatulong sa'yo eventually kapag ikaw ay gusto mo sumali sa mga ganyan. So, pagiging coach, yung isa sa naging motivation ko. Ino-motivate ko sila pag sumali kayo dyan, makaka-motivate sa regional, sa panahon ng bansa, and so on. So, madami opportunities pag nasa school. Last question please. How do you ensure that all students feel included and valued during physical activities? So, isa sa ginagawa ko ay group activities. So, i-group ko yung mga bata, depende sa kung ano yung interest mo. So, kung ikaw ay magaling sa music, so, dito tayo. Magaling ka sa art, dito tayo sa music. And even sa PE or sa sports, so, ganun din. So, i-group natin sila, depende